Barangay Holy Spirit. Abay, nakita naman natin kanina yung VTR, di ba? Ayun. Ngayon pala, akala ko yun na yun. VTR pala, kilalanin natin siya. Sorry, Kaya na. Sa barangay, iba't ibang tao ang pwede mong makasalubong. Iba't ibang edad, trabaho, at estado sa buhay ang pwedeng makahalubilo mo. At lahat sigurado may gustong ibahaging kwento. Ngayong umaga, ang makakakwentuhan natin ay ang kabarangay natin na si Nanay Artemia ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Isang tindera ng mga damit na ukay at ang paborito nating lahat, Banana Q! Higit sa lahat, isang dakilang ina at lola. Tara at kilalanin natin si Nanay Artemia dito sa kabarangay nyo. Love, Tony Pet, and everything! Nanay! 1, 4, 3! Yeah! Happy niya! So, mas kilala sa tawag na Nanay Ante, good morning. Good morning, Nay. Kumusta ka? Mabuti po. Bati ka naman sa iyong mga Bakit ka fans. Sa mga suki mo. Sa mga suki Sa mga mo. pinibentahan mo ng iyong bananak at mga ukay-ukay. Good morning. Good morning po sa mga suki ko. Ayan. Salamat Tapos, po. batiin mo yung mga waray-waray. Kumusta ka mo dida, Aton? Yan. Ayun. Okay. Nanay, kayo po ay 69 years old na pero napakasipag pa rin, napakalakas. Ano ba ang sekreto ni Nanay Ante? Siyempre, ang inspirasyon ko talaga yung aking mga apo. Oh, ilan Sana na? mapalaki ko sila ng maayos. Pag-aaral, kaya nisipagan ko na lang. Ilan po ang apo nyo, Nanay Ante? 4 po. 4 po. Aba, o mamaya mag-shoutout tayo. Love. Oh, eto na nga. Nakakwentuhan ko na siya kanina eh. Actually, umiyak na siya sa akin kanina. Oo nga eh. Oh, it's okay, Nay. Naiintindihan ko kayo doon sa pinagdadaanan niya dahil yun pong mga apo niya ay siya na lang talaga. At nalaman namin na yung kanyang asawa ay pumanaw. Tama? Tama po yun. At gaano kahirap ang mawalan ng Ay, Katuwang. katuwang. Mahirap pala. Mahirap pala maging nanay-tatay sa Oo. mga apo ng ganyan. Uh-huh. Kasi nung kapanahon na nung buhay pa asawa ko, parang hindi naman. Nung nawala na, ay, Napilayan kayo. Napilayan kayo. opo, mahirap pala walang katuwan. Wala kayong kausap, lalo na kung halimbawa meron kayong nararamdaman sa katawan ninyo, may gusto kayo, may mga sama kayo ng loob, wala kayong mapagsabihan. Tama po yun. Yan po ba ay dahil sa ito ang inyong paglalako, pagbebenta ng banana Q at kung ano-ano pa. Yan po yung nangyari po dahil nga po kayo po naging mag-isa na sa buhay. Kailangan niyo po magtrabaho. Opo, oo yun. Kailangan ko kumayod. Parang hindi ka naman masyado ka nang pabigat sa mga ano mo, sa mga apo na hinian mo, sa mga anak. Mabuti na lang sa kanila. Siguro parang mabigat. Ito rin, naiyak na naman ako. Kanina binibigil ako ba kasi ayoko siyang ma-push, no? Ito siguro, kaya siguro nahirapan din siya magkwento, Pet, no? Kasi, Nahiya nga akong ganito. Huwag po kayo mahihiya. Huwag Huwag po kayo mahihiya. okay, Huwag po kayo Maya, mahihiya. napakahusay niyong tao, napakahusay niyong lola, napakahusay niyong nanay. Wag niyong iisipin na meron mo kayong naging pagkakamali sa kung ano man. I'm sure, ginawa niyo po ang lahat ng inyong magagawa para Opo. maging mabuting nanay at mabuting lola. Tama po, nanay? Opo. Wala kayong dapat, hindi niyo dapat sisihin ang sarili niyo kung ano man. At huwag kayong mahiya. Walang nakakahiya po sa ginagawa niyo. Kaya po siya ganyan ka-emosyonal kasi po, yung kanyang mga anak, no? Ha? Eto, pasensya na. Hindi ko gusto yung nangyayari din sa kay nanay, 'di ba? Yung pong mga anak niya ay iniwan sa nanay nila sa ito kay Nanay Ante yung kanilang mga anak. Okay? Kaya po ngayon, yung pong ginagawa ni nanay, kahit matanda na siya, hirap na siya. Sorry na ako magkukwento kasi nahihirapan siya. Gusto kong malaman nyo kung
ilan to sa mga lolo at lola natin, no, na Totoo yun. na matindi yung ganyang pinagdadaanan. Ang toxic niyan, Bete. Yung ikaw, mag-aanak ka, hindi po tatayuan ang responsibilidad mo. Ipapasa mo sa nanay mo. Na ang nanay mo rin naman, alam mo na rin matanda na rin. O sige, sabihin natin, oy, baka naman kasi may pinagdadaanan yung mga anak ni Nanay Ante. Meron, di ba sabi mo nanay? Ang kwento mo, Nay, yung panganay mo ay nag-abroad, di ba? Ba. At hindi rin maganda ang naging kanyang karanasan doon sa kanyang naging partner, doon sa kanyang naging asawa. Pero ako lang naman, Pet, sana yung kanyang mga anak, sana puntahan niya yung nanay niyo. Hindi naman siguro hihingi ng nanay niyo ng mabigat, no? Oo, I'm sure. Alam naman din ng nanay niyo kung hindi maganda rin hindi maganda ba ang kita nila? Ano bang buhay nila sa ibang sa pagkakalam niyo? Wala din siya masyadong pinagkakakitaan sa ngayon kasi nga naghiwalay na rin sila na asawa. Oo, ayan. So hindi rin naging maganda ang buhay niya. Pero ako lang sa ating mga nanay, kasali ako doon, Pet, sa lahat ng ating mga nanay, kung kayo, or sa lahat ng tatay at nanay ha, both sides po ito. Pag ganito po, wag naman nating pabayaan yung mga magulang natin na yung responsibilidad natin, ipapasa natin sa kanila. Tapos hihiwanan mo na lang. Kasi, di ba, kahit to, matanda na siya. Di ba dapat 68, kahit pa paano nagpapahinga na to eh. Di ba, nagpapahinga na lang. Pero sabi nga ni nanay, ayaw mo magpahinga. Di ba, bakit nga ba ayaw mo magpahinga? Dahil may nangangailangan pa na mga apo na hihingi sa'yo. Meron ka bang ganyan, Nay? Meron baka, wala pa akong almusal eh. Ang mga ganon. Hirap. Oo. Nahirap naman yung ikaw lang kakain, yung mga apo mo. Hindi, di ba? Ang apo na sinasabi ni Nanay Ante ay 4. Oo. 2 apo at 2 apo sa tuhod na. Oo. Yes! Oo. Yes! Yun. Friend, I think ito yung isa sa mga toxic na ugali ng mga Pilipino. Ng ilan sa mga... Or ng ilan sa mga Pilipino, Oo. no? Sa ilang, hindi ko sinasabing lahat, no? Pero gusto ko sabihin maraming ganito. Maraming ganito sa na akin. maraming ganito na wag naman yung responsibilidad mo, tayuan mo. Oo. Tingnan mo ang babaeng ito. Tingnan mo ang lolang ito. Tingnan mo ang nanay na to. Hindi niya responsibility kung tutuusin. Kasi sinasabi niya ngayon responsibilidad ko to, apo ko to, kaya ayaw niyang pabayaan. Sana gayahin niyo siya. Oo. Yun yung, di ba, Nay? I'm sure ayaw niya kasing sa totoo lang nahihiya daw siyang ikwento to eh. Pero ako, ang ganda nito. Alam niyo kung bakit? Learning to sa ating lahat. Friend, ako, hindi ko hinuhusgahan ang mga anak niya. Hindi ko hinuhusgahan ang mga apo niya. Wala akong hinuhusgahan. Pero ang gusto ko lang sana, makita nila gaano kalaking magmahal si Nanay Ante. Ang napakalaki ng puso. Ang laki ng heart. Ang Opo. laki ng Sabi mo pa. Diba? Ano ang iyong gustong mensahe Oo. sa mga anak mo? Hindi naman sa inaano natin yung mga anak niya, pero yung Anong nanay gusto mo niyo, sabihin, anong Nanay? gusto niyo sabihin? Sana sa mga anak ko, pag nagkaapo ka na rin, huwag mo niaasa sa nanay mo. Kasi, di naman ako pabata, di ba? Kailangan ko rin mag-ano. Alagaan Ang mo. sarili. Ayun nga, Pet, natatakot nga raw siya pag naglalako siya. Kasi mainit ang panahon ngayon, Pet. Oo. Yung ating mga senior, hindi naman talaga dapat between 12 to 4 nasa labas. Pero siya, naglalako ka pa rin. Oo, Ano ang ginagawa mong diskarte para kahit na paano maalagaan mo sarili mo? Kailangan umiinom ako maraming tubig. Tubig, Dahil itong oo. saka maingat ka sa mga pagkain na may mantika kasi na-opera na ako. Oo. Gamot. Ang mga gamot, may mga maintenance May ka po ba? maintenance din po maintenance ako. din. Opo. Sa gabi na ako umiinom pag nagpapahinga na. Saka kailangan malinis ka rin sa katawan mo. Huwag kang magpabaya sa pagkain kahit ano lang dyan. Tanong ko sa'yo, Nay, hanggang kailan mo gagawin itong pag-aalaga mo sa iyong pamilya? Ay, hindi ko na yun iniisip, ma'am. Sabi ko na lang, basta itong mga apo ko, lalaki din to.
Oh, pag lumaki na, makakaahon din ako. At ang panalangin natin sana nga maging sa matagumpay din sila sa kanilang mga Tama po yun, Sir. magiging trabaho at matulungan ka rin naman, maibalik din sa iyo, 'di ba? Yung kanilang Sana yung mga apo ngayon na inaalagaan ni nanay, I'm sure napakabuti yung apo sa inyong lola. Makita nyo kung gaano kalaki yung heart ng lola po ninyo. At sana pag dumating na yung panahon na okay na sila, maibalik naman, Oo. nakatulong naman Yakapin nyo naman ng buong higpit ang inyong lola. Pasalamatan natin si Nanay Ante lagi, di ba? Yung maramdaman din. Oo. Sigurado naman ako hindi naman sila nagkukulang sa departamentong din yun. Ano po? Sana. Opo. Ayan Kaso yung mga apo ko ngayon na tinataguyod ko yung grade 11 ko, grade 7, yung pa talagang kailangan ng Tutukan. lola kasi wala silang nanay. Nagsisilayasan eh. Tapos yung grade 5 ko, tapos yung 4 na taon ko, yun ang inaano ko na hayaan mo na, lalaki din yun, sabi ko. Kaya pa! Kaya pa. Mga Walang husay duda. ni Nanay Wala naman si Ante. Nanay Ante. Walang duda si Nanay Ante. Isa sa Inom muna ng dakilang tubig, nanay at Nanay lola. Ante. Ayan Inom muna ng tubig. Nanay na nga, ante pa, lola pa. Di ba? Palapakan naman barangay Holy Spirit si Nanay Ante. Kapag nakita niyo mga kabarangay si Nanay Ante na naglalako, tangkilikin natin ang kanyang mga ibinibentang banana Q, ha? At talagang deserve na deserve niyo po ang lahat po ng Ito yung pet yung sinasabi ko pagmamahal sa at ating mga suporta. kabayan. Pag mayroon po kayong mga lola na nakikitang nagbebenta, bilhan nyo. Opo. Maski hindi nyo kailangan. Alam nyo kung bakit? Ayan, kita nyo ha, buhay na patotoo na meron po silang mga sinusuportahan pang paring pamilya. Opo, totoo yun. Tama. Mabuhay ka! Okay ha. O tanggapin niyo po ang aming munting regalo para mas mahimbing po ang inyong pagtulog. Ayan po ha. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po Nanay Ante. Palakpakan barangay Holy Spirit. Wala ba kayong mga kamay? Hiling namin na sana ay guminhawa ang inyong pang-araw-araw na buhay. Mas guminhawa pa at shoutout po sa inyo. At syempre sa inyong mga mahal sa buhay. Ano po? Salamat, ma'am. Ayan ha. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!